Arestado ang isang empleyado ng punerarya sa Mandaluyong dahil nagtangka manong magbenta ng bangkay. Yan ang tinutukan ni Sherry Antores. Itinaon pa ngayon ni Reynaldo Alfonso, agent ng punerarya, ang planong magbenta ng bangkay sa dalawang babaeng nagpakilalang medical students. Alas 2 kanina madaling araw, ikinasa ang transaksyon. Bangkay ng isang lalaki kapalit ng 18,000 piso. Pero di alam ni Alfonso, nakatimbre pala sa pulis ang kanyang plano. Karoon ng bayaran base doon sa napagkasunduan na halagang 18,000 pesos para kapalit kaliwaan noong naturang bangkay. Makuha yung pera at makuha yung bangkay, saka na nagbigay kami ng signal at hinuli itong mga naturang tao. Pati ang 17 anyos na pamangkin na may-ari ng Pacific Funeral Homes na pinagtatrabahuhan ni Alfonso na damay. Nagkataon po pumunta yung babae na dalawa sila po ang nag-usap. Wala po ako, tapos may gumising po sa akin. Walang alam sa dyan dahil kasi patulong lang ako sa kanya nagbuhat. Sabi ni Alfonso, na-frame up lang daw siya. Na-frame up lang ako. Sinubukan ko lang siya kung kakagat siya. Kumagat siya. Giit na may-ari ng puneraryang si Herschel Sanchez, di sila nagbebenta ng bangkay kahit kailan. Sila pangaraw ang nagpapalibing ng di nakukuhang bangkay pag matagal na sa kanila. Gusto ko talagang alamin din kung ano talaga yung makikipag-usap talaga ako sa kanila. Pero unahin ko na muna na ko yung pamangkin ko kasi minor de edad nga siya. Kasong paglabag sa Sanitation Code of the Philippines ang kakaharapin ni Alfonso. Sakaling mapatunayang guilty, paparusahan siya ng 6 na buwan hanggang 6 na taong pagkabilanggo. Sherry Antores, nakatutok, 24 oras. Si Nel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Isang espesyal na anghel ang tahimik na namaalam sa kanyang pamilya at sa GMA Kapuso Foundation noong Setyembre. Ngayong undas, marapat na balikan ang kanyang iniwang alaala. Makapal pa noon ang buhok ni Riza nang amin siyang makilala. Kabilang siya sa mga tinutulungan ng GMA Kapuso Foundation noong 2009. Taglay niya ang AML o Acute Myelogenous Leukemia. Ang dating masiglang bata nangamlay at naging bugnutin. Dahil sa matinding gamutan, unti-unti na rin nalagas ang kanyang buhok. Nasaksihan din namin ang hindi maitagong kirot sa tuwing sasabinan siya ng dugo. Pero kapag oras ng kainan, limot niya ang sakit na nararamdaman. Subalit, tuluyan ang sumuko sa komplikasyon ng cancer ang 3 taong gulang na si Riza. Sa muling pagdalaw ng pamilya Arriete sa puntod ni Riza, pilit nilang inaalala ang mga panahon na buhay pa ang kanilang anak. Pinatugtog nila ang paboritong kanta ng bata, kasabay ng masiglang musika, muling bumuhos ang luha ng pamilya. Pag narinig niya yan na tumugtog, sasayaw talaga kahit nakahiga, kahit kumakain. Siyempre, hindi pa matagal, hindi pa mawala sa isip namin yung yung mga binigay niyang sa amin dahil 3 taon naman namin siyang nakapiling. Tunay na mahirap malimutan ang tulad ni Riza. Isang anghel na kahit sandali ay nagbigay ngiti, lalo na sa mga mahal niya sa buhay. Alay namin ang mga panalangin para kay Riza at sa iba pang bata na ginupunan ng sakit na cancer. Pinaabot naman ng pamilya Arriete ang kanilang pasasalamat sa Gotong Foundation at sa Evergrotesco Mall na katuwang ng GMA Kapuso Foundation sa pagpapagamot kay Riza. Samantala, marami pa pong batang may cancer ang hindi sumusuko sa laban. Patuloy pa rin silang nangangailangan ng inyong tulong para po sa inyong donations. Maaari kayo magdeposito sa mga bank account ng GMA Kapuso Foundation o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod! Ang most wanted o yung mga naka-exhibit pala na bangkay sa Taguig. Bakit kaya hindi naagnas? At alamin natin kung paano ginunita ng ilang kapuso natin ang ng mga artista ang undas sa pagpapatuloy ng 24 oras. The country's